Jesus said, I will build my church, the gates of hell will not prevail. He fulfilled his promise, and the prophecies had never failed. So when the law of our God's claimed people went and did the Lord's commission, they stood firm upon his word, and they told the world, this is our faith, that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world that we are Christians by conversion, Baptist by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We will contend for it, and we'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. During those times, criticisms and the persecutions were so great. But even death did no threat. Christians had withstood the test of faith. Despite of that cruel and dark ages, the light of truth showing with clear brightness, they held on to the word of God, even with their blood. And nowadays, many groups appeared, they claiming to be God's true church. But we believe in our hearts, there's no place for debate or for research, because the word of God is sure and his authority is assured. What we believe and what we do and what we are just what is true. The Baptist faith. This is our faith, that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. And so we tell the world that we are Christians by conversion, Baptists by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We will contend for it, and we'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say that I have kept the faith. The faith that we have is the faith that we love. We will contend for it, and we'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. We have kept the faith. Wow. And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen! Magandang hapon po sa inyo po lahat. At I hope na kayo po ay nasa maayos na kalagayan ngayong hapon. Yung iba sa inyo ay
nagsisimula ng mananghalian, yung iba ay tapos ng mananghalian, yung iba naman ay nagluluto pa lang ng tanghalian, yung iba naman ay talagang walang tanghalian. But anyway, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong program, at I hope ang programang ito ay makakatulong po para mas lalo po tayong lumago sa atin pong pananampalataya sa pamamagitan po ng mga tinatalakay po natin dito ng mga basic doctrine na nanggaling po sa salita ng Diyos na of course tinatayuan ang atin pong simbahan. Ano po? At ito pong mga tinatalakay po natin dito, ito po ay mga subject sa atin pong Bible School. Kaya napakapalad ninyo kung kayo ay paplano na mag-aral sa Bible School. Ito po ay bahagi po ng theological subject. Ano, kaya meron na kayong advance info pagdating sa pag nag-aral kayo sa Bible School. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon that we have this kind of program na ini-air, at maraming tao hoping na sila po ay natutulungan at prayerfully natutulungan po ng programang ito para mas lalo pang tumatag ang kanila pong pananampalataya. So salamat po sa Panginoon sa wisdom na ibinigay ng Panginoon sa atin pong mahal na Pastor Hila Urena, para po mag-materialize yung ganitong klase ng program. Ano po? Kaya wag po natin itong babaliwalain, samantalahin natin yung pagkakataon na meron tayong natututunan. Mga kapatid, tandaan nyo po na meron pong klase ng kayamanan na hindi po kayang bayaran ng pera. At yan po yung isang bagay na tinatawag po natin na kaalaman. Ano po? Yung kaalaman. Yes. At kapag yung kaalaman po na yan ay natutunan po nating i-apply sa atin pong buhay, yan po ay magdudulot po ng karunungan sa atin at tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya meron po tayong ganito Huwag po nating hayaan na ang mga impormasyon na natututunan po natin mula dito ay hanggang sa isip lang. Hanggang head knowledge lang. Wala rin pong kwenta yan. Kinakailangan pong lakaran po natin yung mga information po na yan. Ibig sabihin, kinakailangan po nating isapamuhay yung mga information po na yan na atin pong natututunan mula po sa programang ito or kahit nasa pulpito habang nagpipreach po yung ating mahal na pastor, sapagkat nandoon po yung impact. Nandoon po yung impact ng mga doctrines. Kaya wag po nating babaliwalain yan sapagkat kailangan po natin ang mga doktrina. Or else, kapag ang isang tao ay merong maling paniniwala, for sure, mali ang klase ng pamumuhay niyan. You see? So, kinakailangan magkaroon tayo ng tamang paniniwala, yung paniniwala na nanggagaling po sa salita ng Diyos. Okay, last week ay natapos na po tayo doon po sa doctrine about the church. I hope na naintindihan nyo po yung doctrine about the church at naalaman ninyo that the right church is none other than the Baptist Church. At we can prove it logically, biblically, and by history. Kahit na po yung ilang mga scholars ng ibang mga relihiyon, basta't magiging honest sila sa kanilang mga research, mapapatunayan nila at sila mismo ang magsasabi that really the Baptist Church is the right church that the Lord Jesus Christ had built. So kaya yan po yung ating pinanghahawakan at yan po ay pinag-aaralan po natin para mas lalo pa tayong tumapang sa ating pananampalataya. Minsan alam nyo, ang nakakalungkot po nito, kapag merong mga Kristiyano, miyembro ng isang Baptist Church, na hindi niya alam kung bakit siya Baptist. Di ba? Nakuha nyo ba yan? Halimbawa, kayo po ngayon, tatanungin po kayo, member ka ng Baptist Church, bakit ka Baptist? Di ba? What makes you a Baptist? Kaya, importante po na makinig po tayo at seryosohin po natin ito sapagkat hindi po biro yung mga ganyang klase ng tanong. Kaya marami yung natatakot Maraming natatakot mag-soul winning kasi natatakot sila na baka tanungin sila nung kanilang sinisharean at hindi nila masagot. Yes! Mapapahiya sila. Yes! Now, mga kapatid, yan ang reason kung bakit tayo may ganitong klase ng programa para kung meron mang mga simpleng katanungan na katulad niyan, at least madidiscuss natin dito at alam nyo po, by the grace of God and from scriptural references, alam nyo po kung paano sasagutin. Okay?
So, tapos na po tayo doon po sa doctrine of the church. And now we will discuss ngayon yung church ordinances. Ay, madali lang yan. Maaaring sabihin nyo, ay sir, madali lang yan. Baptism and Lord's Supper lang yan. Yes, baptism and Lord's Supper lamang po yan. Pero hindi ka ba nagtatanong, bakit dalawa lang? Bakit sa iba 7? Yung iba, napakarami pa. May mga creed pa. Oh, bakit ganon? Bakit sa paniniwala natin ay dalawa lang? At bakit sa dinami-dami ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, bakit baptism and Lord's Supper lang? Bakit hindi kasama yung washing of the feet? Bakit hindi kasama yung healing? Bakit hindi kasama yung feeding? Oh, bakit hindi kasama yung preaching? Bakit hindi kasama yung teaching? Bakit baptism and Lord's Supper? At ano ba itong baptism at ano itong Lord's Supper? Pwede ba na hindi available yung preacher, bautismahan ko na lang yung sarili ko? Pwede ba yung ganon? Pwede ba na kahit naman hindi ako member ng church, ay bautismahan ko na lang yung sarili ko? Anyway, it's just a figure of death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Pwede ba yung ganon? So, eto po yung mga tatalakayin po natin dito. At paano po natin ito patutunayan scripturally, of course, biblically, at paano natin didepensahan itong ating pananampalataya ayon po sa sinasabi ng Biblia. Now, meron po akong babasahin sa 1 Timothy. Ito po yung sinabi sa 1 Timothy chapter 3. Okay? Ang sabi po ng Biblia dito, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ito pong si Pablo, kung babasahin niyo po yung naunang talata sa verse 14, Paul is longing to see Timothy. At si Timothy po ay iniwan po yan ni Paul. He was a young pastor doon po sa Ephesus. At sabi po ni Paul dito ay Timothy sa verse 14, these things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. Ang plano ni Pablo ay magkikita sila ni Timothy. Well, maybe sa Ephesus. Pero sabi niya, kung sakaling madelay ako, ayun, if I tarry long, kung sakaling madelay ako, ganito ang dapat na behavior ninyo sa church. Now, what is the word behave means? Ano po ang ibig sabihin po dito ng word na behave? Alam niyo po ba, pag sinabi pong behave dito, galing po yan sa salitang, sa Greek word na dei, na ang ibig sabihin po niyan, what is necessary or what is proper. So yan po ang ibig sabihin ng behave. Ibig sabihin, what is proper and what is necessary. What is important. Ibig sabihin, sinasabi po dito ni Pablo, okay, halimbawa man na ako ay madelay, gusto kong pumunta dyan, gusto ko kayong turuan in person, pero kung sakaling madelay ako ng pagpunta dyan, ganito ang inyong proper na gagawin. Ganito ang importante na gagawin ninyo. Ganito yung kailangan na gagawin ninyo. Okay? Ito yung proper. Sa madaling salita, tinuturuan ni Pablo kung ano yung proper na gagawin ni Timothy na habang wala si Pablo at siya ang nangangasiwa doon po sa church. Kaya nga po ang pag-uusapan natin ngayon is church ordinances. Okay? So, may kinalaman po yung word na behavior pagdating po sa ordinance. Now, what is an ordinance? Okay. Now, sa marami pong mga siguro sa inyo po ay hindi na po iba sa pandinig ninyo or sa inyong pagkaalam yung salitang sacraments. Narinig niyo na po yan, di ba? But bakit po hindi natin ginagamit yung sacraments? At ang ginagamit natin ay ordinance. Pwede ba natin tawagin na ang mga bagay na ito ay church sacraments or the church sacramental rites? Bakit church ordinance? Anong kaibahan ng sacraments sa ordinance? Now, eto po, may sinasabi po dito, even the Catholic Encyclopedia, nagsasabi po nito, the sacraments infuse grace. Sa Latin, ex opere operato. Latin po yun, kahit ako hindi ko rin po naintindihan yun. Pero ang ibig sabihin daw po noon is by their administration. Okay? Infuse grace by their administration into the people of God.
His grace is transmitted through the sacraments as they are administered, and that grace affects the transformation of the character of the recipients, whose participation in the sacraments is necessary for salvation. Okay, ganito po, ipapaliwanag ko po yon. Okay? Halimbawa, ako po ay mag-undergo ng isang sacrament. Si Sir Christian, yung pare, ako yung mag-undergo ng isang sacrament. Now, by the administration of Sir Christian, because siya yung administrator, itatransfer sa akin ni Sir Christian yung grace ng Panginoon. Okay? Sa pamamagitan ng sacrament. Sa pamamagitan, for example, baptism. Okay? Binyag. Halimbawa, please try to understand, this program is not designed to attack any religion. Okay? Hanggat maaari po ay ipapaliwanag po namin sa inyo yung katotohanan. But of course, hindi po may iwasan na kapag binabanggit po namin dito yung katotohanan, meron pong masasaktan. But mga kapatid, please try to understand. Okay, what is a sacrament? For example, si Sir Christian po yung administrator at ako po yung bibinyagan. So ipapasa po sa akin ni Sir Christian yung grace o yung biyaya ng Panginoon sa pamamagitan po ng sakramento ng binyag. Ibig sabihin, kung hindi po ako mag-undergo ng binyag, hindi ko po matatanggap yung grasya ng Panginoon. At ano po yung grasya ng Panginoon? Yung grasya ng Panginoon, ayon sa kanilang katuruan, ay kailangan upang ako ay maligtas. Ibig sabihin, kinakailangan kong magpabinyag para ako ay maligtas. Bakit? Sapagkat yung biyaya ay nakapasaloob doon sa sacraments. Parang ganito po, another illustration. Okay. Okay? Ito po, alimbawa, kailangan nyo ng tubig. Okay, kailangan nyo ng tubig at ako ang ako yung administrator na magbibigay sa inyo ng tubig. So yung tubig ngayon, ilalagay ko ngayon dito sa bote. Okay? So explain po ako as illustration ayon po sa kanilang definition. So kailangan mo ng tubig. So sa madaling salita ngayon, dahil kailangan mo ng tubig, bibigyan kita ng tubig. Pero yung tubig, hindi ko direktang ibibigay sa'yo, ilalagay ko sa bote. At kinakailangan mong bilhin yung bote para makuha mo yung tubig. Kung hindi mo bibilhin yung bote, wala kang tubig. Nakukuha nyo po. Which means, ang sacraments, siya po yung nagiging vehicle para po ang tao ay makasumpong ng biyaya ng Diyos na kailangan sa kanyang kaligtasan. Yan po ang ibig sabihin ng sacraments. Okay, sana po naiintindihan ninyo. Okay, tuloy po natin. Okay, ito pang isa. The sacraments are means of grace. Ito yung sinasabi ko sa inyo, means of grace by which God confers the benefit of salvation to His people, rather than infusing grace. The sacraments, in conjunction with the Word of God, offer a promise of divine blessing or sanctification to the recipients whose appropriate the promise by faith. Ibig sabihin mga kapatid, talagang kung gusto mo ng biyaya ng Panginoon, kinakailangan mo ng sacraments. At yung biyaya ay kailangan sa iyong kaligtasan. Yan po yung definition nila ng sacraments. Kaya nga po, maraming grupo ng pananampalataya na para ikaw ay maligtas, kinakailangan mo ng baptism. Yun po ang dahilan sapagkat ang paniniwala nila, ang baptism ay sacraments. Na kailangan para ikaw ay maligtas. Sapagkat yung baptism, nandoon yung grace, ini-infuse yung grace, at ang grace ay kailangan for salvation. O, di ba? So, wala naman tayong tutol that we are saved by grace. Wala tayong tutol dyan. Pero, kung paano mo makukuha yung grace, not through a sacrament. Remember that grace is a gift. Okay? Now, ano naman itong ordinance? Okay? An ordinance is a symbol. Symbolize the faith and obedience of the people of God, rather than transmitting grace or serving as means of grace. The ordinances are opportunities for the recipients to express
their allegiance to Christ. Pag sinabi naman pong ordinance, yan ay simbolo lamang. Sumisimbolo yan ng isang blessing or ng isang biyaya na tinanggap mo na. Nasa iyo na, tinanggap mo na. Hindi na itinatransmit sa iyo, kundi nasa iyo na at ipinapahayag mo lang yan, opportunity mo yan, na ipahayag yan, ine-express mo yung iyong allegiance, yung iyong katapatan sa Panginoon. Para saan? Para makita ng maraming tao. Yan po yung sinasabi that the ordinance are opportunities for the recipients to express their allegiance to Christ. Yan yung ibig sabihin ng ordinance. Kumbaga, oportunidad yan, pribilehiyo yan ng isang tao para maipakita mo, ma-express mo yung iyong katapatan sa Panginoon na nagbigay sa iyo ng biyaya. Okay, nasusundan nyo po. Tandaan nyo po sa sacraments, ang biyaya ay nakukuha sa pamamagitan ng pagganap sa sacraments. Sa ordinance, ang biyaya ay nasa iyo na at sinisimbolo lamang ng ordinance. Sana po na nakukuha po ninyo, sana po naiintindihan ninyo. That's the very reason why kung bakit hindi po natin tinatanggap that baptism and Lord's Supper is a sacrament. Sapagkat ang baptism, ayon sa Biblia, mamaya matatalakay po natin yan, ang baptism and Lord's Supper is just a figure, a picture, a symbol, and not necessary for salvation. Okay, mamaya matatalakay po natin yan. So sana po naintindihan nyo po yung kaibahan ng sacraments and ordinance. That is the very reason why we use church ordinance and not church sacraments because it is not actually a sacrament. Iisa lamang po ang pinanggagalingan ng biyaya, walang iba kundi ang Diyos. Nung ang Panginoon Jesucristo po ay bumaba dito sa lupa, napako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay, yun po ang mabuting balita. Sapagkat siya po ay namatay para sa iyo at para sa akin. That is grace. At yan po ay regalo ng Diyos. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Regalo po yan ng Diyos. Wala kang ginawa para masumpungan mo yung isang biyaya. Kundi yaan ay ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi dahil sa tayo ay magaling. Hindi dahil sa tayo ay matalino o hindi dahil sa tayo ay mabait. In fact, wala pong kabaitang masusumpungan sa atin. Pero yaan ay ibinigay sa atin ng Diyos dahil mahal niya tayo. Okay? Hindi po yan napasa atin dahil meron tayong ginawa. Kundi napasa atin po yan dahil minahal tayo ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng ordinance. Pag sinabi pong sacraments, nakuha mo yan dahil meron kang ginawa. Pero pag sinabing ordinance, as far as religious definition is concerned, pag sinabing ordinance, ang ibig sabihin yan, it is your privilege, okay, opportunities na maipakita mo yung iyong katapatan sa nagbigay sa iyo ng blessing. Walang iba kundi ang Diyos. It's just a symbol, a figure, a picture. No? It is a picture of an inward sabihin na natin, gladness. Kasi, mga kapatid, hindi naman po makikita ng kapwa natin tao, yun pong ginawa sa atin ng Diyos, maliban na ipakita natin ito sa ating patutuo. Di ba? Halimbawa, kahit na po ako, hindi ninyo malalaman na ako ay ligtas na at tumanggap ng biyaya ng Panginoon, maliban ang makita ninyo yung buhay ko. Yung aking patutuo. Pero kung hindi ninyo nakita yung aking patutuo, hindi ninyo masumpungan sa akin yung buhay ng isang Kristiyano, abay hindi ka maniniwala na ako ay Kristiyano. Although merong mga ganong klase ng Kristiyano, yung karnal o mga backslider, pero mga kapatid, hindi yung hindi po yun yung usapan natin dito. Ang usapan natin dito is yung ordinance and sacraments. Okay, so I hope na nasusundan niyo po ako. Tuloy po natin. Now, ito ay, alam niyo na po ito. There are two kinds of church ordinance as far as the Bible is concerned. We have water baptism and Lord's Supper. Okay, at lalo na po sa mga baguhang Kristiyano, kung meron mga baguhang Kristiyano dito,
ay ito lamang po ang tinatawag po nating church ordinance. Not church sacraments, but church ordinance. Again, uulitin ko po, bakit ordinance? Kasi ito po ay figure, picture, or symbol lamang. Okay, simbolo lamang yan ng biyaya na natanggap mo na at gusto mo lamang i-express sa harapan ng maraming tao yung iyong katapatan sa Diyos. Okay? At hindi yan yung magbibigay sa iyo ng blessing. Okay, so, nasundan niyo po, water baptism and Lord Supper. So, yung iba sa inyo, sa ibang katawagan yan ay binyag, yung iba ay christening, parang ganun ata, yun yung mga bago ko nakikita eh. Christening. Ayan. At yung Lord's Supper naman, minsan tinatawag yan na Lord's Table, tinatawag na Last Supper, tinatawag na Communion, tinatawag na Santa Cena, kung ano pa man. But the Bible calls it Lord's Supper. Okay? Hindi po Last Supper kasi meron pa pong last na kakain po ang Panginoon pagdating sa kingdom. Ano po? So, kaya it's the Lord's Supper or Lord's Table. Tinatawag po ng Biblia yan. Okay, now, talakayin po natin ito isa-isa in detail. Water baptism. Alam niyo po ba na marami pong Pilipino, hindi na po ako lalayo, Pilipino. Alam niyo po ba na marami pong Pilipino ang natatakot magpabautismo? Lalo-lalo na po sa probinsya. Kung meron pong mga probinsyano po dito, kasi ako po, kami pong mga magkakapatid ay ganyan po yung education sa amin ng aming mga magulang. Pag inakay kayo ng may mga Bible sa mga fellowship, mga church, sama lang kayo. Huwag lang kayo magpapabautismo. Yeah, ganyan lang education, lalo-lalo na sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit nila kinatatakutan ang bautismo. Sapagkat parang ang akala nila, kapag ang isang tao ay nagpabautismo, parang yung tubig doon ay holy water. Mga kapatid, yes, once meron pong binabanggit sa Old Testament na holy water, pero mga kapatid, wala pong magical power doon po sa tubig. Sabi ko nga po sa inyo kanina, it's just an ordinance na ang ibig sabihin is just a figure, a picture, a symbol. Okay? Pero hindi ko alam bakit maraming tao ang natatakot magpabautismo. Minsan may pagtatalo pa yan eh. Eh di, ano yan, magpapalit na ako ng relihiyon? You see, ang nasa isipan agad ng tao ay relihiyon. Samantalang kahit sila, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng relihiyon. Di ba? Natatakot sila pagdating sa bautismo. Natatakot sila pagdating sa tubig. Hindi ko alam bakit natatakot sila sa tubig. Ano po? At marami pong lalo sa mga kalalakihan, marami pong ganyan. Sasama lang yan sa mga fellowship, Bible studies, mag-church, sasama yan. Pero pag niyaya mong magpabautismo, ayaw. Ayaw. Natatakot. At ang sasabihin nila, pag-iisipan ko pa. Well, wala pong masama sa pag-iisipan. Pero ang punto dito is, ano pang pag-iisipan mo? Okay, in Acts chapter 2, verse number 41, ito po yung sinabi po ng Biblia, and they that gladly received His word were baptized. And on the same day, naunawaan niyo po yan? Sabi po ng Biblia, lahat ng tumanggap, nanampalataya, naniwala doon sa preaching ni Peter patungkol kay Kristo, which means nanampalataya sila kay Kristo, on that same day, sila po ay nagpabautismo sapagkat masaya silang tumanggap sa salita ng Diyos. May mga nagtatanong, sir, bakit yung magnanakaw na nakapako? Hindi naman yung nabautismuhan Tama. Hindi nga yung nabautismuhan kasi nga nakapako. So anong gusto mo? Magpabautismo, magpapako? Diba? Bakit tayo natatakot na sumunod sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo? Anong fear meron tayo? I don't know kung anong education sa inyo, ay mga previous na nagturo sa inyo, but let me tell you something, baptism is an ordinance. It is a figure, a picture, a symbol.
Okay? So, yan po yung baptism. No? Talakayin po natin yan para for introduction. Okay. These two yan dalawang bagay po na yan. Yung baptism and Lord's Supper. Nag-ano po yan, nagsisimbolize po ng ating kaligtasan. Yan, siguro naman hindi naman na po lingid sa kaalaman ninyo pag sinabing kaligtasan. Ito po ang kaligtasan, ito po yung katiyakan na ang isang tao po ay patutungo sa langit once na siya po ay namatay. Bakit po? Sapagkat si Kristo na ang nagbayad ng kanyang kasalanan. Si Kristo na ang napako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay upang bayaran yung kanyang kasalanan. Tandaan nyo po, pag sinabing gospel, ang ibig sabihin po niyan ay good news. At ang good news is the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Sapagkat sa pamamagitan po noon, tayo po ay napatawad at nagkaroon ng pagkakataon na hindi na mapahamak doon sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya po good news. At yaan po, sinisimbolo po niyan yung Lord's Supper at ng baptism. Kaya nga po itong dalawa lang ang ating ano tawag niya, ordinance, at hindi po 7. Ayan, no? Ano po? Hindi po tayo naniniwala doon sa pasampal-sampal. Ay, hindi, ngayon ata parang hindi na sinasampal eh. Dati sinasampal pa eh. Oo, ewan ko kung na-experience po yan, sinasampal pa eh. Pero, ngayon po ay parang hindi na po sinasampal. I don't know kung ano nang nangyari. But okay, anyway, so itong dalawa na ito po yung atin pong ordinance. Okay? Na tumutukoy or sumisimbolo sa atin pong kaligtasan. Okay, ano ba itong water baptism? No? Sabi po ng Bible sa Romans chapter 6, this is a very common verse. Romans chapter 6 verse number 4. Therefore, we are buried. Take note of the word buried with Him. Sino yung Him? Si Jesus Christ. We are buried with Him by baptism into death. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng baptism, nakalakip tayong nailibing kasama ng Panginoong Hesukristo. Of course, simbolo lang yon. Okay? Hindi pa naman tayo siguro nakaranas na ilibing. Okay? So, yun ay sumisimbolo lamang. So, into death, take note, pansinin nyo po yung mga metaphor. Simile. That like as Christ was raised us from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So ano po yung sinabi dito ni Pablo sa mga taga-Romano? O sa mga taga-Roma, sa mga taga-Roma. Sabi ni Pablo, okay, ang bautismo, yaan ay sumisimbolo na kalakip mo na si Kristo ay inilibing at namatay. At katulad ng si Kristo ay muling ibinuhay, yun din ang iyong pag-ahon upang lumakad sa panibagong buhay. Ibig sabihin, yun ay sumisimbolo, yun ay picture ng iyong kaligtasan. Di ba? Naalala niyo po mga kapatid na excuse me. Naalala niyo po mga kapatid, na sinabi ko po sa inyo na ang bautismo o ang baptism is a picture, a figure, a symbol of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. That is the very reason why kung bakit ang tao po ay inilulubog sa tubig. Larawan po yan ng pagkamatay at pagkalibing. Tanong, pag sinabi pong libing, literally, pag sinabing libing, ang ibig sabihin po niyan, 6 feet under the ground. You are to make under the ground
Yan po ang ibig sabihin ng libing. Of course, ngayon, dahil mga modern na, may mga paraan ng paglilibing ngayon na by apartment, di ba? Sa mga public cemetery ngayon, may mga apartment na eh. 6 feet above the ground na ngayon. Hindi na 6 feet below the ground, kundi 6 feet above the ground. Pero hindi po ganun, hindi po uso yun noon. So ang tinutukoy po, pag sinabi pong libing dito is to make under the ground. Yun talagang ibig sabihin ng bury o buried. Ililibing ka talaga, ibig sabihin, ikaw ay mapasa sa ilalim sa lupa. So sa madaling salita po, pag sinabi pong libing, hindi lamang po ito pagwiwisik ng lupa. Nung si Kristo po ay inilibing, ipinasok po siya sa libingan, yung libingan po ay para pong isang kuweba. He was under the earth. Ayun. Hindi po siya basta winisikan lang ng lupa. At sinabing, okay, nailibing ka na. Ha? Wala hong ganoon, mga kapatid. Manganga mo yun. Yung isang bangkay, subukan mong, sabihin na natin, halimbawa, ay meron kayong namatay na alaga. Sabihin na natin pusa. At naalala ko yung kwento ng maraming mga preachers. This is an old story ng maraming mga preachers, an illustration about baptism, na nagtatalo yung anak tsaka yung tatay. Sabi nung anak, tay, pag sinabing bautismo, inilulubog talaga yan. Sabi naman nung tatay, depende yun anak. Kapag maraming babautismuhan, pwede na yung wiwisikan. Parehas lang yun, kasi parehas lang naman tubig yun eh. Sabi nung anak, hindi tay. Pag sinabi kasing bautismo, inililibing. Ang sabi naman ng tatay, dahil nga pilosopo, sabi niya, huwag kang mag-alala anak. Sa tubig, lalangoy ka. Sabi niya ganun, huwag kang mag-alala. Sabi niya, at parehas lang yan. Wisikan mo man yan o ibaon mo, parehas lang yan. Libing din yan. Kaya ito na ngayon, namatay yung pusa, alaga nila. Sabi nung tatay, anak, ilibing mo nga itong si Wangwang, yung pangalan po ng pusa. Ilibing mo nga ito dun sa likod. So anong ginawa po ng bata? Parehas lang naman pala yung wisik at saka yung paglulubog. So ang ginawa ng bata, para mabilis, winisikan lang ng lupa. Dumakot ng lupa, winisikan lang ng ganun yung pusa. Tapos umalis. After 3 days, nangamoy. Sabi ng tatay, bakit merong amoy sa likod ng bahay? Nung nakita nung tatay, nandoon nga yung pusa. So sabi nung tatay, nagalit siya doon sa anak niya, di ba sabi ko sa'yo, ilibing mo yan? Sabi nung anak, tay, inilibing ko nga. Paano mo sabing nilibing niya? Nandiyan pa nga, nakikita mo ba? Tay, winisikan ko ng lupa. Hindi nga, sabi ko sa'yo, ilibing mo. Sabi ko sa'yo, tay, magkaiba yung libing at saka wisik eh. Di ba? So ngayon, naintindihan nyo na po, magkaiba po yung libing at saka yung pagwiwisik. Kaya kung ikaw ay nabautismuhan sa pamamagitan ng pagwiwisik or kahit na puring o pagbubuhos, hindi po yan yung baptism na tinuturo ng Bible. Okay, so nasusundan nyo po. Magkaiba po yun. Ang bautismo po ay figura or litrato, picture, larawan, simbolo ng paglilibing at muling pagbuhay ng Panginoon. So kung ikaw ay winisikan lamang, hindi po yan baptism. Okay, tingnan po natin. Let's study the word. Okay. Baptism is a transliteration of the Greek word baptizo, which means to dip, to immerse, or to make under. Okay, ano pong ibig sabihin ng transliteration? Okay, pag sinabing transliteration, it is a translation of sound. Para maiba. Okay, parang ganito. Alam niyo po ba na wala pong original word or English word na angel? Wala po. Ang angel is a transliteration of the Greek word angelus or Latin word angelus. Na ang ibig sabihin ay messenger. Kapag yung angelus, kapag tinranslate nyo po yan sa English,
bibigyan po kayo ng dictionary na messenger. Sapagkat yan po yung ay ibig sabihin po talaga ng salitang angelos. Pero para maiba po siya sa ibang mga messenger, kasi maraming messenger eh. Ang tao ay pwedeng maging messenger. Pero para maiba po siya, doon sa mga human messenger, kinuha po yung sound. So from angelos, ginawa pong angel. Ayun, di ba? Oo, angel. Parang naaalala ko tuloy yung yung pangalan ng matanda na galing ng probinsya. Oh, ang pangalan po ng matanda ay Crescencia. Crescencia. Nung pumunta po ng Maynila para lang mapaganda, crazy. Oh, di ba? Para transliteration po 'yun, mga kapatid. Kaya lang pangit pangit po na transliteration. Ano po? So, sa madaling salita po, hindi po yan ganyan yung tinutukoy po ng Biblia na English term na basta-basta lang tawag yan, ini-Englicize yung word, hindi po ganon. Meron pong rules po yan. Yan. So, pag sinabing baptizo, transliteration, baptism. Para Para maiba po siya doon po sa mga nagsuswimming. Okay? Kasi marami pong tao ang nagsuswimming. Sumisisi din po sila. Di ba? They are making under the water. Pero para po maiba sila, doon po sa mga taong nagsuswimming at sumisisid, ginamit po yung baptizo. Okay? Now, originally, ang baptizo po ay kapag magdaday sila ng tela. Isa sa mga custom po sa Israel ay meron silang isang lugar na doon po sila nagdaday o ano ba sa Tagalog yung dye? Yung nagpapalit ng kulay ng tela. Okay? Para po yung mga maliliit na bathtub. Ano po 'yan? Marami po 'yan doon sa isang lugar. Kwarto-kwarto po 'yan na na mga parang bathtub. At halimbawa, meron akong tela at gusto ko na yung tela ko ay maging kulay blue. Yan, jobos. So, gagamit ako ngayon ng pangkulay. Halimbawa, ito sa isang cubicle na ito ay kulay blue. Ilulubog ko po doon yung aking tela. Lahat, buo po yan, buo. Hindi po pwedeng merong lilitaw. Yung buong tela, ilulubog po yan. Para pag ahon po niyan, ibang kulay na. Diyan po nakuha yung baptizo. Okay? Kaya nga po, pag sinabing baptizo, that it means to dip, to immerse, or to make under. Yan. So, transliteration po yan. Ano po? So, sana na nasusundan nyo po, nakuha nyo po. Okay, isa na lamang po, bago po maubos yung atin pong oras. Okay. Water baptism is a clear figure or picture or a type of something which already took place in the heart of the believer the moment he or she was saved. Ayon po sa 1 Peter 3:21, ang sabi po ng Biblia, the like figure, take note, ang kaparehas na figura ng alin? Figura ng bautismo. Yun yung iyong kaligtasan that also now save us. Hindi ito paglilinis ng katawan. Hindi ito pagtatanggal ng libag. Kundi ito ay sagot, sabi doon, but the answer of a good conscience towards God by the resurrection of Jesus Christ. You see? So yung bautismo, ito ay like figure ng iyong kaligtasan. Hindi ito inilubog ka sa tubig para matanggal yung libag or dumi sa katawan. Kundi ito ay sagot mo na isang sagot ng isang maayos na puso sa Diyos. Kaya nga, it is an opportunity. It is a privilege na mai-express mo yung iyong pasasalamat
doon sa nagbigay sa iyo ng biyaya. Kaya sabi ni Pedro dito, ay teka, tingnan mong maigi. Kung halimbawang wala ka namang kaligtasan, anong klasing figure ang isinasalarawan mo? O, di ba? Halimbawa, hindi ka pa naman ligtas. So anong isinasalarawan mo? Halimbawang hindi mo pa naranasan o yung pagtanggap kay Kristo o yung resulta ng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo, so ano ngayon ang isasalarawan mo? That's the reason why kinakailangan ligtas ka muna bago ka bautismuhan. Because baptism is the like figure of your salvation. Okay? Now, marami pong mga tao ang nagsasabi na, ito naririnig ko po lalo na sa ibang mga bata, ay nilublob kami doon. Kalahin mo, nilublob, parang kalabaw lang ay oo doon, nilublob kami. Ay oo, nung isang taon, naranasan ko lang maligo dyan. No, hindi po ganon mga kapatid. Kaya nga meron tayong transliteration para maiba ito doon sa mga nagsuswimming, maiba ito doon sa mga inilulublob lang sa tubig, kasi meron po itong ibig sabihin. Okay? So, itutuloy po natin yung atin pong pag-aaral about this water baptism para mas lalo nyo pong maintindihan, mga kapatid. Kung kayo man ay meron pong agam-agam, kung kayo man ay meron pong fear, pagdating po sa bautismo dahil na ituro sa inyo ng inyong mga magulang na basta't huwag ka lang magpabautismo, mga kapatid, nasa katotohanan ka na. Alam mo na yung Bible. Then hindi mo kinakailangang matakot basta't kasama mo ang Diyos. Kung gagawa ka ng tama, hindi mo kinakailangang matakot. Yes, maaaring kutsain ka nila sa paggawa mo ng tama, pero tandaan mo at the end, kakampi mo pa rin ang Diyos. And if God be for us, who can be against us? Diba? So kaya, itutuloy po natin ito about water baptism dahil nga sa maraming mga tao ang natatakot magbabautismo. I don't know why, pero ganun pa man, sana po ay maliwanagan kayo kapag naintindihan nyo po ito pong atin pong lesson. Maraming salamat po sa inyo pong panunood o pakikinig at hindi po matatapos yung atin pong programa ngayong hapong ito na hindi po tayo nagpapasalamat sa atin pong mga frontliners. Pakinggan po natin yung awitin ng mga frontliners para sa mga frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them,
By faith they still stand strong, and one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the Nagpapasalamat po kami time sa inyong to pong pagsubaybay sa ating the pong real programa, at I hope na kayo po ay meron po natutunan sa ating pong pag-aaral. Gusto ko lamang pong batiin si Pastor Dexter ng Christian Bible Baptist Church Chicago. Happy birthday sa iyo, Sir Dexter. At patuloy ka na pagpalaya ng Panginoon na aming buong pamilya at kasimbahan po dyan. Maraming salamat po kayo sa inyo sa pagkikinig. At mamaya po magkita-kita po tayo sa same live. Let's take the time to Thank you and God bless the you. real heroes, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank